Habang nagsusuka ng maraming dugo si Enshred, iniisip niya na hindi siya makagalaw dahil sa lason, ngunit hindi pa siya bumabalik sa simula ng araw na ito. Tila nasisiyahan ng pinuno ng Noel na panoorin siyang naghihirap, at iyon ang dahilan kung bakit hindi pa siya tinatapos nito. Kailangan niyang patayin ang Turrentadong iyon upang mapatay ang pinuno ng kaaway at masira ang kolonya. Hindi tulad ng karamihan sa mga Noel at ang kanilang maiikling binti, siya ay napakabilis, at mayroon pa siyang lasong talam. Nangangahulugan ito na sa kanilang laban, hindi niya maaaring hayaan na matamaan siya ng Turrentadong ito kahit isang beses lang. Habang nagtataka siya kung ano ang dapat niyang gawin, siya ay namatay, at nagtaka ang bankero kung ano ang magagawa ng isang mahina laban sa isang hukbo ng mga halimaw. Pagkagising, kinuha ni Enshred ang kanyang talam at naisip na malamang ay namatay si Christ noong pinagsabihan niya itong manatili sa likuran, dahil hindi na niya ito maramdaman. Pinaponte niya si Pin sa labas ng mga pader, ngunit hindi na ito bumalik, na ang ibig sabihin ay patay na siya. Nagulat si Luigar na makita siyang armado ng ganito kaga, at nagtanong si Enshred kung may alam ba siya tungkol sa mga cultista, na nakakuha sa kanyang interes. Ipinaliwanag niya na sila ay kumpol ng mga baliw. Sa lahat ng mga kulto na nag-uugat sa kontinente, ang pinakamalala ay ang simbahan ng banal na patay. Naniniwala sila na ang pintuan ng Diablo ang kanilang banal na lupain, at pinupuri ang demonyo. Bago pa siya makapagtanong kung bakit nais niyang malaman, umatake ang mga Noel, at agad na lumabas si Enshred. Bago pa man siya makalabas, tumalon na muli si Luigar, at ganoon din ang ginawa ni Enshred, na handang-handa na protektahan ang mga taga-nayon sa pagkakataong ito. Habang pinapatay niya ang isa sa mga Noel, naisip niya ang tanong ng bankero, at iisa lamang ang kanyang sagot, ang gamitin ang lahat ng kanyang pinagsanayan. Habang kumikilos ang lahat para lumaban, nakita nila si Enshred na sinalakay ng maraming sibat, ngunit gamit ang Heart of the Brute Strength, siya ay nakailag. Ginamit niya ang pakiramdam ng talam upang makita ang isang taga-nayon sa mapanganib na sitwasyon, at naghagis ng kutsilyo upang paslangin ang nilalang. Sinamantala ng isa pang Noel ang pagkakataong ito upang tagaing si Enshred mula sa likuran, ngunit umiwas siya at nag-focus sa isang punto, hinaharangan ang mga susunod na pagsalakay. Ang mga Noel, nang makitang sinusubukan ng taong ito na labanan sila, ay tumalikod sa mga walang laban na tao at sumugod sa kanya. Sinipa ni Enshred ang isa sa mga sumusugod bago ito patayin, at habang lumalaban siya, napagtanto ng lahat na maaari silang manalo kung mayroong katulad niya sa kanilang panig. Sumugod ang mga bantay, nangangakong protektahan ang kanilang bayan. Lalo pang nagsumikap si Enshred, na tila blender na naghihiwa sa mga Noel. Nakita niya ang pinuno ng mga Noel, na itinuturo ang lasong talam sa kanya, at sa pagbibigay ng utos nito, muling dumating ang buong hukbo ng mga Noel. Naririnig ni Enshred ang bankero na sinasabing walang silbi ito, ngunit lalo itong nagtulak sa kanya na magsumikap, dahil hindi siya susuko anuman ang mangyari. Sumugod siya gamit ang Heart of the Brute Strength upang harangan ang isang malakas na tama na nagtulak sa kanya pabalik, ngunit nagawa niyang makalusot at mapatamba ang maraming Noel ng sabay-sabay. May isa pang sumugod, ngunit malawak ang naging pag-ikot ng sandata ni Enshred, na tumapos sa kanya at sa iba pa. Nagpatuloy siya sa pagsugod, ngunit nagawang tamaan ng isa sa mga Noel ang kanyang binti gamit ang sibat, at ang lahat ay nagsimulang matalo, isa-isa. Silang lahat ay nalipol. Napilitan din si Enshred na lumuhod. Alam na ang Turrentadong ito ay naghihintay lamang na siya ay masugatan. Kahit may sugat, sumugod pa rin siya, ngunit nagawa pa ring madeplis ng talam ng pinuno ang kanyang balat. Tila talagang nasisiyahan ng Turrentadong ito na panoorin siyang naghihirap. Habang namamatay ang lahat sa paligid niya, at habang unti-unting nawawala ang malay ni Enshred, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagnanais na lumaban. Ang ikatlong pagtatangka ay lumipas, ganoon din ang ika-20, at ang ika-40. Gaano man siya kahusay lumaban, hindi lumilitaw ang pinuno hanggat hindi siya malubhang nasusugatan, kaya naisipan niyang magpasugat ng mas maaga. Sa kabila nito, ang bilis ng pinuno ng mga Noel ay katapat ng isang protonite. Hindi niya maiwasan ang talam nito. Wala na bang ibang paraan? Hindi ba niya talaga kayang lagpasan ang pader na ito sa kung anong mayroon siya? Naalala niya ang sinabi ni Jackson, na ang kanyang pakiramdam sa pag-iwas ay kalahati pa lamang. Hindi ito tungkol sa panunood at pag-iwas,
kundi tungkol sa isang bagay, at iyon ay ang koordinasyon. Habang tumutunog ang kampana at lumalabas siya, napagtanto ni Enshred na ang mayroon siya ay hindi sapat, kaya dapat siyang sumubok ng bago. Habang sumusugod ang isang Gnoll, umiwas siya, ngunit may isa namang pumalit dito. Naalala niya ang payo ni Jackson na huwag mag-atubili, ngunit nag-atubili siya, at namatay sa prosesong iyon. Sa susunod na pagkakataon, nagawa niyang umiwas, ngunit isa naman ang tumapos sa kanya gamit ang kagat. Kailangan niya itong ulit-ulitin hanggang sa nakatatak na ito sa kanyang katawan, at sa gayon, nagsimulan na siyang makaunawa. Tumpak na paghatol, mabilis na pagkilos, ang lakas na kailangan para sa lahat ng ito, at wastong koordinasyon na mangyayari lamang kapag ang lahat ng ito ay magkakasamang gumagana. Iniwasan niya ang dalawang paparating na atake, ngunit bumagsak pa rin siya. Lumipas ang 100 pagsubok, ganoon din ang ika-101, ngunit tumanggi siyang tumigil. Nagpatuloy siya, ng kaunti pa, hanggang sa ganap na niyang naisakatuparan ang kanyang pakiramdam sa pag-iwas. Pinanood siya ng iba ng may pagkamangha, lalo na si Esther, na nagtataka kung ano ang balak niyang makamit sa pamamagitan ng pagharap sa napakaraming mga Gnoll. Naisip ni Enshred na gumamit lamang ng pinakakaunting galaw upang hindi mapagod ng maaga, at hulaan ang kanilang mga atake upang laging nauuna ng isang hakbang. Umiwas siya ng umiwas, hanggang sa hindi na niya kaya, at muli siyang bumagsak. Gayunpaman, ninais niya ito, mayroong isang teknik siyang natutunan matapos mamatay sa lason ng paulit-ulit. Sa halip na maghintay na mamatay, sumusugod siya para sa isang mas mabilis na kamatayan. Bumangon siyang muli, nakatingin kay Luigarn, na hindi nagbago kailanman, anuman ang araw. Hinabol nito ang mga cultista at hindi na bumalik. Nagtanong siya kung alam nito ang tungkol sa mga cultista, na sinabi naman nito na sila ang pinakamalaking grupo ng mga cultista sa kontinente, na gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain para sa kanilang Diyos. Nagsasakripisyo rin sila ng mga tao para sa mga ritual ng pagpapatawag. Narinig ni Enshred ang mga bulong-bulungan sa mundo ng mga mersenaryo tungkol sa isang salamander na nagbubuga ng apoy mula sa katawan nito, na ang mga cultista raw ang nagpatawag nito. Sinabi ni Luigarn na hindi ito bulong-bulungan lamang, nasaksihan niya mismo ang pagpapatawag sa nilalang na iyon. Naisip ni Enshred na aatake ang mga halimaw sa bukang liwayway, isang kawan ng mga Gnoll, na may hindi mabilang na pattern ng pag-atake sa kanila. Patuloy siyang nag-uulit, 170 beses, 180, hanggang sa 170. Natutunan niya ang kanilang mga pattern, at patuloy na nag-uulit at kumikilos ayon sa idinidikta ng kanyang mga pandama. Ang kanyang mga pagpipilian ay umiwas, hamarang, o gumanti, at instinct ang nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mga naimbak na karanasan ang nagbibigay sa kanya ng lakas na iyon. Habang lumulubog ang araw ng paulit-ulit, nagpatuloy si Enshred sa pagligtas hanggang sa aktwal na lumitaw ang buwan. Ngumiti siya, ang kanyang pawis ay lumilikha ng isang ripple ngayong araw. Ang susi sa teknik na ito ay hindi lamang ang pagpansin at pag-iwas, kundi ang ito ng kanyang mga pandama upang automatikong mag-react. Sa wakas, pagkatapos ng 200 araw, ang pakiramdam sa pag-iwas ay naging kanya na. Nakatagpo niya muli ang bankero, na nagsabing alam na niya na ang pagtitiis ay hindi sapat sa lahat ng pagkakataon. Sa paggising ni Enshred, ngumiti siya dahil alam niyang ganoon nga ang mangyayari. Iyan ang dahilan kung bakit mayroon siyang plano. Hinailan niya ang mga kumot mula kay Chris at sinabihan silang lahat na bumangon, habang inuutusan sina Pin at Esther na lumabas kasama niya. Kailangan din niyang may gawing mahalaga si Chris. Nagtanong si Luigarn kung ano ang nangyayari ng ganito kaga, at sinabi niya na wala ng gaanong oras. Darating ang kawan ng mga Gnoll bago ang pagsikat ng araw. Dapat nilang matapos ang mga paghahanda bago iyon, at malampasan ang pader na ito na humaharang sa kanya. Humarap siya kay Luigarn, at sinabing naalala niya ang ilang cultista na nakatakas noong may tinanggap siyang trabaho bilang mersenaryo, at may mga tao rito na kamukhang kamukha nila. Nagtanong si Luigarn kung sigurado siya, at positibo si Enshred tungkol dito. Dahil doon, agad siyang umalis upang suriin ang mga taong pinaghihinalaan niya mula pa noong simula. Hindi na siya bumalik sa mga nakaraang araw, ngunit dahil ipinadala niya ito bago pa umatake ang mga Gnoll, marahil ay magiging iba na ang takbo ng mga pangyayari. Bagaman hindi naman iyon mahalaga para sa kanya.
Sinabihan niya si Chris na dalhin si Fullman sa anumang paraan, kahit kailanganin pa niyang gawing bihag ang kapitan ng nayon. Habang sinusubukan ni Chris na tumanggi sa utos na iyon, binaliwala siya ni Enshred at lumabas kasama sina Pin at Esther, dahil kailangan nilang siguruhin ang kaligtasan ng pader. Ang kawan ng mga halimaw na nakapasok sa nayon ay kakatwa. Kailangan nilang dumaan sa pader. Ang pader na ipinagmamalaki nila ay hindi basta-basta matitibag. Ngunit kaya nga ba talaga ng mga Noel na iyon na akyatin ito gamit ang kanilang maiikling binti? Iisa lamang ang sagot. Ang pintuan ay nakabukas na, at ang dahilan kung bakit hindi nakabalik si Pin noong ipinadala niya ito sa pader ay dahil may mga kalaban din doon. Ang mga gwardya sa pader ay pawang mga cultista. Tumingin ang mga sundalo habang lumalapit si Enshred at biglang nag-anunsyo na mula sa sandaling ito, ang pamumuno rito ay inililipat na sa kanya. Ang bawat isa sa mga sundalo rito ay susunod na sa kanyang mga utos. Agad silang tumanggi dahil ang kanilang kapitan lamang ang sinusunod nila, ngunit hindi nasiyahan si Enshred. Alam niyang naglalaro lamang sila. Kung hindi sila susuko, mamamatay sila. Agad nilang itinutok ang kanilang mga sandata sa kanya, at sumugod si Enshred. Alam niyang hindi lahat ng gwardya ay cultista, dahil tumunog pa rin ang kampana noong lumitaw ang mga halimaw. Gaya ng isang ito sa harap niya, dahil nakita na niya itong nagpapatunog ng kampana ng ilang beses. Agad na nagpaula ng mga palaso ang mga mamamana, kahit na naroon ang kanilang kasamahan. Pinrotektahan sila ni Enshred, at nagsimulang atakihin ni Esther ang mga cultista, na nagpabagsak sa kanila sa lupa. Nakikita ni Enshred ang bukang liwayway sa ibabaw ng pader. Opisyal na ang pagdating ng mga Noel. Tinanong niya ang matandang gwardya kung ang pinto ay nakalak ng maayos, at pinasuri itong muli, kahit na sigurado na ito. Ginawa nga iyon ng gwardya, at natuklasan na may lamat sa baras na humahawak sa pinto para manatiling sarado, sa ilalim ng banta ng kamatayan mula sa kawan ng mga Noel. Buong bilis siyang kumuha ng isa pang piraso, at nagmamadaling pumunta upang ayusin ang pinto, dahil dapat itong makatagal. Ang gwardya na hawak ni Pin ay nagpatawag ng itim na mahika upang pigilan siya, at ganoon din ang ginawa ng inaatake ni Esther. Nagbigay ng utos si Enshred na itulak sila palabas, at ang kanilang tadhana ay naselyuhan na sa sandaling ihulog sila sa mga gutom na Noel. Sa natitirang ilang segundo, nagawa ng matandang gwardya na maisara ang pinto. At hindi gaya ng dati, sumigaw ang mga Noel na tila hinihingi na sila ay papasukin sa loob. Nagtanong ang kapitan kung ano ang nangyayari. Mula sa likuran, natuwa si Enshred na makitang nagawang kaladkarin sila ni Chris dito. Ipinaliwanag ni Enshred na ang kawan ng mga Noel ay pinupuntirya ang kanilang nayon. Ito ay isang emerhensya, at dahil dito, kukunin niya ang buong awtoridad. Nais sanang magreklamo ng commander, ngunit sa pagdating ng mga Noel, sumigaw si Enshred na sinasabing hindi ito mahalaga. Magpapaputok silang lahat ng mga palaso ngayon. Isinumpa ng kapitan ang lahat at umasang magpapaliwanag siya mamaya. Sabay bigay ng utos sa lahat na magpaulan ng mga palaso, kahit naharangan pa nila ang pinto at pigilan ang mga Noel sa pagpasok. Hanggat nananatili ang kolonya sa harap nito, hindi ito malilinas. Nagtanong siya kung mayroon bang gilid na pinto, dahil nais niya itong buksan ng kaunti lamang. Dahil sa nakitang pag-atake sa kanilang mga pader, nagtanong ang matandang gwardya kung talagang nais na ba niyang gawin iyon ngayon. Binigyan ni Enshred si Esther ng utos na tulungan sila, at bumangga siya sa mga Noel, gamit ang kanyang maliksing katawan upang gumawa ng puwang, na nagpaatubili sa mga Noel. Inisip ni Enshred na sapat na ito, at binuksan nila ang pinto. Ang isang kolonya ay nabubuhay at namamatay sa kanilang pinuno. Kaya kailangan niyang dumaan sa kawan ng mga Noel at paslangin ang kanilang pinuno. Sa isang malakas na pag-ikot ng sandata, nagpabagsak siya ng maraming Noel, at ang kapitan, nang makita ang tarantadong baliw na tumalon na lamang bigla, ay nagbigay ng utos na suportahan siya ng mga palaso. Patuloy ang kapitan sa pag-uutos sa kanyang mga tauhan na magpaputok ng magpaputok, na huwag hihinto sa pagtira anuman ang mangyari, at ginawa naman nila ito, ngunit sinabi ng isa sa mga tauhan na napakarami ng mga kaaway, at nauubusan na sila ng mga palaso. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng kapitan sa pagkakatuklas na ito, ngunit wala silang magagawa sa sandaling iyon kundi ito lamang. Si Pin, habang bumababa sa hagdan, ay sinabi kay Chris na nasa labas si Enshred,
habang iniisip na wala silang maayos na depensibong sandata, at ang mga pader ay nagkakalas-kalas na rin. Nagsimulang manginig ang kanyang mga mata nang maunawaan na oras na lamang ang bibilangan bago makapasok ang mga tarantadong ito at magdulot ng kaguluhan. Sinampal niya ang sarili upang mawala ang takot. Sigurado siya na ang pinuno ng squad ay may plano, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya upang tulungan ito. Nakaisip siya ng ideya na maghagis ng mga bagay at nagtanong sa isa sa mga tauhan kung mayroon silang anumang pwedeng ihagis, gaya ng mga bato. Ipinaliwanag ng lalaki na mayroong quarry o minahan ng bato sa likod ng bayan, kaya hinayla ni Christ ang lahat upang tumulong, maging ang mga nagtatrabahong lalaki at babae. Ginagawa ni Enshred ang eksaktong nais niyang gawin, ang kuhanin ang lahat ng atensyon hanggat maaari, habang hinihiwa ang bawat knoll na makaharap. At tumutulong din si Esther doon. Dahil dito, ang lahat ng atensyon ng mga knoll ay nakatuon sa kanya, at dahil nasa tabi niya si Esther, mas marami siyang nagagawa kaysa dati. Sa tulong ng iba, na nagsimula ng maghagis ng malalaking bato na kumalat sa buong larangan ng digmaan, na tumatapos sa ilang knoll bago pa man nila ito mapansin, libu-libong puwang ang nalikha sa harap niya, na napakadaling samantalahin. Nang makakita ng landas, sinabihan niya si Esther na bahala na sa iba, at sumugod siya ng mabilis, sa kaalamang binabantayan siya nito. Habang nilalampasan niya ang bawat knoll, nagpatuloy si Esther sa pakikipaglaban, tinitiyak na hindi nila susundan si Enshred. Ngunit sa kalaunan, nang makitang ang atensyon ng mga knoll ay nakatuon na sa kanya, umakyat siya sa pader. Nang makita siya, nagtaka si Christ kung nasaan na si Enshred, at tila nasa loob siya ng isang matinik na palumpong habang nakadapa. Itinatago niya ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagpapahid sa sarili ng dugo ng knoll, at ginagamit din ang anyo ng lupa upang sumulong, upang mabawasan ang mga sugat at makatipid ng lakas. Ang orihinal na balak ng pader na ito ay para mapatay niya ang pinuno habang iniilagan ang lason nitong talent, habang siya ay malubhang sugatan. Ngunit dahil wala ang kanyang husay sa pag-ilag, hindi ito posible. Gayunpaman, ayaw na niyang makitang muli ang lahat ng hirap at pagdurusa, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sumugod siya sa matinik na palumpong at naghanda ng isang whistle dagger, hanggang sa makarating siya sa mismong ilalim ng pinuno ng mga knoll. Iisa lang ang dahilan kung bakit siya pumunta rito, ang patayin ng bastardong pinunong ito habang wala pa itong galos. Ibinato ni Enshred ang whistle knife sa mismong tapat ng pinuno, dahilan upang malingat ito sandali. Nagbigay ito ng pagkakataon upang sumugod siya sa likuran nito, ngunit nailega ng pinuno ang kanyang taga. Gustong makialam ng ibang mga knoll upang protektahan ang kanilang Panginoon, ngunit binigyan niya sila ng isang matalim na tingin, na nagparamdam sa kanila na hindi nila ito laban. Inasahan na ito ni Enshred. Noong huling pagkakataon, lumitaw lamang ang pinuno noong siya ay sugatan na tila ba ipinagmamalaki ang lakas nito sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa harap ng lahat ng mga nasasakupan nito. Nailegan muli ng pinuno ng knoll ang kanyang susunod na taga, at ang sumunod pa, hanggang sa makahanap ito ng puwang at tumira, ngunit bahagya lamang nitong nadepisan ang baluti ni Enshred. Isang tao na kaka-rating lang ay nagawa ng dumihan ng reputasyon nito. Kaya kailangan niya itong ayusin ng walang tulong ng iba. Muling sumugod ang pinuno ng knoll gamit ang dalawang talem nito, ngunit matagal nang natutunan ni Enshred ang teknik na ito, at agad niyang pinutol ang mga kamay nito. Habang ang mga kamay ay nasa ere pa, muling sumugod si Enshred gamit ang kanyang espada. Ang kanyang taga ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa bukid, habang tinatapos niya ang miserable nitong buhay. Nakita siya ni Christ mula sa malayo, at namangha ito sa kanyang naisagawa. Habang hinahati niya ang pinuno sa dalawa, naisip ni Enshred na gaano man kabilas ang pinuno o anong lason man ang gamitin nito laban sa kanya, siya na sariwa at walang sugat ay nakaharap sa isang hamak na knoll lamang, katulad ng mga hayop na pinamumunuan nito. Ang ibang mga knoll, nang makita ito, ay nagwala at sumugod kay Enshred, humihingi ng dugo para sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Sinabihan ni Pin si Enshred na tumakbo dahil ang mga halimaw na iyon ay wala na sa kontrol ngayong wala nang namumuno, at siguradong mapapalibutan siya. Inactivate niya ang kanyang beast heart at tumalon palayo mula sa tuktok kung nasaan ang pinuno, patungo sa gitna ng bukid kung saan may mga nagngangalit pang knoll na naghihintay na ipaghiganti ang kanilang Panginoon.
Mabuti na lamang at binuksan ng kapitan ng gwardya ang mga pintuan at lumabas kasama ang kanyang mga tauhan, na sinasabihan si Enshred na magpunta sa kanila sa lalong madaling panahon. Ginawa nga iyon ni Enshred. Nakuha na niya ang kanyang layunin, at wala siyang balak mamatay rito. Gamit ang kanyang beast heart, tinaga ni Enshred ang 4 na Gnoll ng sabay-sabay, at sumugod siya upang tapusin ang iba pa. Ngunit bago pa niya magawa iyon, may mga palasong bumaon sa ulo ng mga ito. Tuluyang pumasok ang mga gwardya, at sinabihan siya ng kapitan na pumasok na sa loob. Ang mga Gnoll ay sumigaw at nagpumigla sa galit dahil nakatakas ang kanilang target, ngunit habang nanonood ang iba mula sa itaas, nalagpasan sila ni Enshred at mabilis na nakapasok sa tarangkahan. Pinaurong ng kapitan ng gwardya ang kanyang mga tauhan, at habang sumusugod ang mga Gnoll, isinara nila ang mga pinto nang makapasok na ang lahat. Nagpatuloy ang mga tao sa pagbato, at naitaboy ang mga Gnoll nang makitang wala silang tsansang makapasok. Natahimik ang lahat habang papalayo ang mga Gnoll. Katahimikan lamang ang namayani pagkatapos ng mahirap na tagumpay na ito. Sumigaw si Christ matapos makita ang bakanting kapatagan, na nagsasabing nagtagumpay sila. Nagbunyi ang lahat, at tumingin ang kapitan kay Enshred, na ngayon ay nakasalampak na sa lupa. Naisip niya na ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang sandali. Alam niyang muntik nang maubos ang kanilang bayan, at si Enshred ang siyang nagpahinto rito. Ipinadala lamang siya ng pansamantala, ngunit napakarami niyang nagawa para sa isang bayan na wala namang halaga sa kanya. Tumingin si Enshred sa kanya at sinabing, "Gusto mo ng mga sagot, di ba?" Sinabi ng kapitan na tatawag muna siya ng doktor habang naglalakad palayo, dahil dapat muna siyang gamutin. Pagkatapos lamang noon sila mag-uusap. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, ipinaalam ni Enshred sa kapitan ang nangyari, kung paanong may mga cultist sa gitna ng kanyang mga tauhan, at kung paano nila sinabotahe ang pinto. Sinabi ni Christ na nagkaroon na ng linaw ang lahat. Ang kolonya na ganoon kalaki ay hindi natural. Ang malalaking kolonya ay karaniwang may ilang daan lamang, ngunit ang isang iyon ay halos 1,000 ang dami, at lahat ng Gnoll ay armado. Malinaw na kasangkot ang mga cultist, dahil ang mga Gnoll ay walang kakayahang armasan ang kanilang mga sarili ng ganoon. Nagtanong ang isang taga-baryo kung anong galit ng mga ito sa kanila, ngunit sinabi ni Christ na huwag nang maghanap ng loika sa mga cultist. Ang tanging hangad nila ay palawakin ang mga pintuan ng impyerno. Siguro ay gusto nilang magtatag ng isang kaharian ng Gnoll kapalit ng kanilang bayan. Natakot ang taga-baryo, ngunit sinabi ng kapitan na naitaboy na nila ang mga ito, kaya ligtas na sila ngayon. Di ba? Ipinaliwanag ni Enshred na hindi pa nila iyon matitiyak. Sa pagkamatay ng pinuno ng mga Gnoll, nakatakas siya sa umuulit na araw. Gayunpaman, ang mga cultist na hinahabol ni Luwag-Arn ay nasa labas pa rin. Nagtanong ang kapitan kung may iba pa bang cultist bukod sa mga nasa pinto. At ngayong naisip niya, hindi na nakikita ng taga-baryo ang lalaking si Hugo. Iniisip ni Enshred na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Naniniwala si Pin na kung hindi nila ito mahuhuli, nasa panganib pa rin ang bayan. Relaxed lang si Enshred, dahil isang Polaka ang humahabol sa kanya, kaya dapat silang magtiwala at maghintay. Sa isang kalapit na nayon, sa isang masukal na bukid, pinakawala ni Hugo ang kanyang itim na mahika habang sumusunod ang babae. Pinatitigil siya nito sa paghabol, ngunit umiwas si Luwag-Arn at hinawakan ang kanyang braso. Sa kasamaang palad, gamit ang kanyang authority, nakawala siya sa kapit nito. Ang authority ng mga cultist ang dahilan kung bakit ang mga baliw na ito ay patuloy na nakakakuha ng mga bagong tagasunod, dahil madali silang nakakakuha ng kapangyarihan at nababago ang kanilang buhay. Muling nakalusot si Hugo sa likuran niya at mabilis na lumayo. Marami siyang authorities. Malamang ay matagal na itong miyembro ng kulto. Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para makatakas hanggang ngayon, pero hindi na sa pagkakataong ito. Ginamit ni Luwag-Arn ang kanyang letigo upang huliin siya, alam na nauubusan na ito ng lakas, at naghanda para sa isang nakamamatay na suntok. Ngunit doon siya naantala ng tunog ng paparating na mga Gnoll sa malayo. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Hugo ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya palayo at umurong patungo sa mga Gnoll, na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang utos, dahil ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa parehong kulay ube na katulad ng sa kanya.
Nang gabing iyon, bumalik si Luwag-Arn. Tinanong ni Enshred kung anong nangyari kay Hugo. Sinabi niyang nakatakas. Ito, nagtanong si Pin kung paano. Poloka, siya, at ganoon din ang sinasabi ni Chris. Sinabi niya kay Enshred na ang kanilang mga tauhan ay medyo matitigas ang ulo, ngunit sinagot ni Enshred na siya ay, Poloka, sa pangalan lamang. Ngayon ay naintindihan na niya kung saan nila iyon nakuha. Kung hindi dahil sa kawan ng mga Gnoll sa huli, alam niyang nahuli na niya ito, ngunit naging pinuno ito ng mga Gnoll at nakatakas. Sabi ni Enshred, ang mga cultist ay talagang mapilit na pangkat. Kaya babalik siya sa kanyang bayan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagtanong si Pin kung kailangan ba talaga nilang lumaban sa mas marami pang Gnoll, ngunit sa tingin ni Enshred, hindi ito masamang bagay. Ang isang nagkawatak-watek na kolonya ay mapanganib, kaya hindi nila maaaring hayaan na lamang ang mga ito, at maaari nilang isabay ang pag-ubos sa mga cultist. Nagtanong si Pin kung paano nila tatalunan ang 1,000 Gnoll, lalo na't may cultist pang namumuno sa mga ito. Sa tingin ni Christ, mas mabuti na ito. Hindi nila malalaman kung ano ang iniisip ng isang halimaw, ngunit maaari nilang mapaghandaan ang mga kilos ng isang tao. Sinabi ni Enshred na dapat na silang magplano. Sa pagsikat ng araw, tapos na ang kanilang paghahanda. Nang gabing iyon, habang lumilipad palayo ang isang carrier hawk dala ang isang mensahe, ang mga taga-baryo ay wastong naabisuhan sa mga nangyayari. At sa madaling salita, hindi naging mahinahon ang kanilang reaksyon, dahil wala talagang paraan upang makayanan nilang muli ang ganoong uri ng pag-atake. Ipinaliwanag ng punong baryo na nagpadala na sila ng hiling para sa reinforcement kay Count Bantra, ngunit sa pinakamabilis na taya, aabutin iyon ng 7 araw. Nag-alala ang kapitan kung wala na silang magagawa kundi ang magtiis, ngunit sinabi ni Christ na maaaring hindi umabot ng 7 araw, hindi kung gagana ang planong inihanda nila. Nagtanong ang kapitan kung mayroon ba talaga silang plano, at binanggit ni Enshred na ang lupang ito ay itinayo nilang lahat gamit ang sarili nilang mga kamay. Isang baryong katulad yun, hindi niya hahayaang tap-okan lamang ito ng mga Gnoll. Kinabukasan, malakas na tumunog ang kampana habang naghihintay ang kanyang mga puwersa sa labas, sakto sa paglitaw ng mga Gnoll. Sa pagkakataong ito, may dala na silang mga hagdan. Bahagyang namangha si Luigarn dito, at sinabi ni Enshred na ang lalaking si Hugo ay tila mas may talento bilang guro kaysa bilang isang cultist. Sinabihan siya ni Christ na hindi ito oras para magbiro. Sa sandaling makarating ang mga hagdan na iyon sa pader, tapos na sila. Binunot ni Enshred ang kanyang espada, nasisiyahan si Luigarn kapag malinaw ang target. Oras na para magsimula. Nang makita sila sa labas, tinawag silang mga tanga ni Hugo at pinasugod ang kanyang mga Gnoll. Habang marahas na sumusugod ang mga ito, naisip ni Enshred na ang batayan ng plano ay pareho pa rin. Babagsak lamang ang isang kolonya kapag napatay ang pinuno nito. Sinabi ng kapitan na kahit patay na ang cultist, kung basta-basta lang nilang papatayin ang pinuno ng walang pag-iingat, magkakawatak-watak lang ang mga Gnoll sa paligid at patuloy na magiging banta sa baryo. Alam na ito ni Christ. Ang pangangaso sa kanila ng isa-isa ay isang napakalaking gawain, at walang sino man ang gagawa niyon. Una sa lahat, kailangan nilang bawasan ng husto ang bilang ng mga Gnoll. Tinaga ni Enshred ang ilan na parang Swiss cheese. Sunod-sunod na bumabagsak ang mga Gnoll sa lupa bago siya tumalon sa ibabaw ng isa na may dalang hagdan at dinurog ito kasama ng halimaw. Nagulat si Hugo sa kanyang husay. Naisip ni Luigarn na noong hinahabol niya ang bastardong si Hugo kahapon, nabalitaan niyang mag-isang pumunta si Enshred at pinatay ang pinuno ng mga Gnoll. Sa totoo lang, hindi siya naniwala noong una. Kamakailan lang ay tila tumigil ang pag-unlad ni Enshred at walang senyales ng paglakas, ngunit sa kabila niyon, nakikita niya ito ngayon, di hamak na mas malakas kaysa dati. Sa isang malaking was-iwas ng kanyang mga talam, 12-12 ng Gnoll ang agad na ubos. Pinapatunayan na ang kanyang galing ay sapat na upang baguhin ang takbo ng labanan. Sa antas ng lakas na iyon, malapit na siya sa yugto ng isang junior knight. Patuloy ang mga tao sa pagpapakawala ng mga palaso at pagbato sa mga Gnoll upang pigilan ang pagsulong ng mga ito. Habang sumasabak sa laban, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Luigarn. Habang pinapatay niya ang isa sa mga Gnoll na may hagdan, naisip niya na ang pagkakita kay Enshred. Ang misteryong bumabalot dito,
ay nagpapidama sa kanya na tila bata siyang muli. Habang patuloy na nakikipaglaban si Enchred, nagtataka si Hugo kung sino ang baliw na ito na mag-isang umuubos sa daan-daang knoll. Sa ganitong bilis, may tataboy siya, kaya nagpasya siyang umurong, ngunit doon siya nakakita ng isang kakaibang bagay. Bitbit ni Louisgarn si Enchred palayo, na tila ba pagod na pagod. Nagbigay ito kay Hugo ng isang magandang ideya. Nang gabing iyon, binanggit ng kapitan na kahit pa kayang harapin ng lahat ang mga pangkat ng knoll kasama ang squad leader, paano naman nila papatayin ang sumpaing cultist na iyon? Hindi basta-basta magpapakita si Hugo. Maingat siya at marunong gumamit ng utak. Alam iyon ni Chris, ngunit ang mga taong ganoon, kapag nakumbinsi na sila, ay ang mga hindi na kayang umatras. Muling sumugod si Hugo, alam niyang malakas si Enchred. Hanggat narito ito, hindi niya makukuha ang baryo. Ngunit kaya lamang nitong lumaban na parang junior knight sa loob ng maikling sandali, at nagdulot ito ng matinding pagod sa mahinang katawan nito, kaya naman, uubusin niya ang lakas nito. 1, 2, 3, ika-4 na araw na kung saan paulit-ulit silang sumusugod at umaatres. Siguradong pagod na ito sa pagpigil sa mga pangkat ng knoll. Nang madaig siya ng isang knoll at napilitang tumulong si Louisgarn, malinaw na kahit sinusubukan niyang lumaban, wala na siyang silbi sa battlefield. Sumugod si Hugo sa likuran niya, dahil alam niyang ang taong hindi na makagamit ng lakas ay isang madaling target. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang authority, tatapusin na niya ito. Inipon niya ang kanyang lakas, naghahanda ng isang madilim at nakakatakot na pagsabog, ngunit doon lumingon si Enchred at agad na tinaga ang kanyang kamay, na lubos na ikinagulat niya. Binanggit ni Enchred na mahirap talagang mag-akto. Hindi siya ginawa para doon. Sinabi ni Chris na una, nagpakita sila ng napakalakas na puwersa upang itanim ang ideya na hindi kayang pigilan ng mga knoll lamang si Enchred, pagkatapos ay sadyang ipinakita ang kanilang kahinaan. Ang isang maingat na tao, upang masiguro ang tagumpay, ay gagamitin ang mga pangkat ng knoll upang pagurin si Enchred, at dahil doon, karamihan sa mga knoll ay naubos na. Sa wakas, sa sandaling nagpakita ang cultist, nahulog siya sa kanilang bitag. Tinawag siya ni Hugo na isang peste. Paano itong nang ahas na lokohin siya? Sabi ni Enchred, ang nagpaloko ang may kasalanan, kaya hindi ba dapat mas mahiya siya sa kanyang sarili?